Yo, yo! Eto na ulit tayo, pare. Welcome sa Batastradamus. Tangin ang kalokohan ng Batastradamus. Pero, gagawa ako ng mga prediksyon o kung ano pa man para sa parating na event. Yun na yung Zoning 22. Fuck, man. Zoning 22. Kalain mo, 22 na ang zoning. Actually, hindi ko na matandaan kung kailan ako unang zoning na sumalang. Ngayon sinusubukan ko alalahanin para fuck. Hindi ko na alam. Basta sigurado ako lahat ng klase ng event sa flip top nasalangan ko. Ay, hindi lahat. Pero at least mga Metro Manila o lahat ng pangalan ng event nasalangan ko yan. So yeah, simulan na natin. Pinaka nasa baba ng bill, no? Dave Denver versus Jamie Sykes. Tingin ko mas advantage sa ganyang format si Dave Denver dahil mas punchliner siya kaysa kay Jamie Sykes. Kung di ako nagkakamali ng pagkakaalala kasi konting beses ko palang napanood sila, lalo si Dave Denver parang isa pa lang. Isa o dalawa. Ganon din natin si Jamie Sykes, no? Dalawa. So, yeah. Tingin ko makukuha ni Dave Denver. Although, magpapakita pa rin sigurado si Jamie Sykes na yung pagdating sa rhyming, sa flow, na mas superior siya. So, maaaring ganon. Pero, kumbaga, hindi pala base ng bawat orado to, no? Pero, tingin ko Dave Denver. Pwede niya makuha. Mas siya yung tingin ko makakuha. Although, siguro pwede kahit sino sa kanila. Pero para lang meron akong pick, tingin ko Dave Denver. So yeah. Tingin ko Dave Denver. Sunod na nasa listahan, Topher versus K-Ram, no? Bago ko pag-isipan, gusto ko lang bigyan ng shoutout ang tropang banda, yung Infernal Eden. Siya yung background music, pinapakinggan ko ngayon. Napakinggan ko yung album nila. So, yeah. Shoutout sa kanila. Solid na metal, kakaiba. Hindi, basta, distinct yung tunog nila para sa sarili nilang, para sa, kumbaga sa genre nila na melodic death. Alam mo kapag sila, di ba? So, yeah, shoutout sa kanila. Kung mahilig kayo, kung interesado kayo sa ganyang klaseng music, mga metal, extreme, spatan nyo, Infernal Eden nyo. Yeah. So, mabalik tayo. Topher versus K-Ram. Yun, medyo similar sila ng Dave Denver tsaka Jamie Sykes, no? Topher, tingin ko mas punchliner. Alam natin si Topher mas rumiribatal. Tas K-Ram mas marap. So mas Jamie Sykes din, di ba? Parang mas rapper, mas ganon yung showcase nilang skill, yung strength nila, mas sa rap talaga. So, actually, pwede kahit sino sa kanila manalo. Pero, sino kaya, no? Sino kaya makakauto ng judges? Yung latest battle ni Topher, ang kulit ng ginawa niya doon. Yung latest battle naman ni K-Ram, di ko pa napapanood. Sino ba kalaban niya nun? So, papanood ko siya soon . Pero sa tingin ko makukuha ni Topher. Siguro mas nagtitiwala lang ako sa punchliner kaysa sa rap ability in general. Para syempre lahat naman kaya mag-rap nasa flip top. Pero yung, kumbaga, syempre strength-wise,
ako, leaning ako sa mga punchliner. Kasi ganun ang style ko eh, di ba? So, tingin ko Topher makukuha niya yan. Tapos, 3D versus Batang Rebelde, isa pang ganun. Di ba? 3D, punchliner, Batang Rebelde, mas rapper. So, similar din. Si Batang Rebelde pare na typecast na siya bilang mid-tier o yung ganun. So, minsan kahit galingan nila na solid, ganun na lang yung tingin nila kay Batang Rebelde, no? Pero, siguro, yan yung pagkakataon na pwede niya sabihin, pakita na hindi siya mid-tier, di ba? Versus 3D, alam natin, subok na punchliner din. Kumbaga, naging effective siya sa flip top so far. Pero tingin ko sa battle na to, kahit veteran move si Batang Rebelde, tiwala pa rin ako sa punchliner. 3D. Bigay ko kay 3D. No disrespect kay Batang Rebelde rin yun. Pero yun, kung malagpasan madaigan ni Batang Rebelde ng klaro si 3D sa gabing yan, magandang statement yun sa mga tao na, alam mo yun, mas seryosohin din siya. Yeah. So, ano pa ba? Ano next? Ruffian versus Kilan. Syempre, Kilan ako dyan dahil tangina ni Ruffian. Ginamit niya ako sa battle, di ba? Nabalitaan ko, minessage ko na rin siya, nag-usap na kami ng konti tungkol doon. Pero, loko lang, hindi. Ruffian, subok na punchliner din, ganun. Kilan, subok sa jokes, ma-punchline din siya. Pero, ako tingin ko makukuha ni Ruffian yan. Kumbaga, tingin ko lang, Ruffian, parang interesting din sa bracket niya. Kung manalo si Ruffian, ang kakalabanin niya, ang panalo kay Shay Slakwa nata, kung di nagkakamali. So, yun, tingin ko Ruffian. Magiging dikit yung laban, tingin ko. Maganda yung laban na yan. Skillan, parang sa maliit na sample size na meron siya, napatunayan din niya na effective siya sa big stage, no? So, eto na next. Sak Maestro versus Manda Baliw. Yan, tingin ko rin Sak Maestro yan. Tangina. Walang disrespect din kay Manda, pero parang magdidepende kay Sak Maestro kung sino mananalo. Parang ganun siya. Karamihan ng mga talo ni Sak Maestro dahil sa performance niya. Hindi dahil sa na-outrap siya talaga ng kalaban, di ba? So, magdidepende kung ano Sak Maestro ang lalabas. Pero ayon sa aming pag-uusap lately na lagi kami nakakapag-usap, mukhang seryoso siya at intense siya sa battle rap ngayon. So, ewan ko kung tangina. Sana, di ba? Yun nga, sinasabi ko sa inyo, isa sa mga manok ko yan, na sana manalo. Di ba? Sana mag-champion, si Sak. So, sana makuha niya. Kung maayos na Sak lumabas, 3-0 yun, definitely. Yun. So, yun. Sorry, Manda. Next, MZite tsaka Saint Ice, yo. Pare, MZite, champion yan. Si Saint Ice, yung huling battle niya, nakita ko rin kung gaano siya ka-effective in versus Sur. Parang malaki yung pakiramdam ko, malaki yung naging evolution ni Ice mula nung isa buhay niya papunta dun sa sa battle nila ni Sur, no? So, sigurado magbakan for sure yan. Kumbaga, isang battle na siguradong panalo lahat ng mga battle rap fans, lalo na yung mga totoong battle rap fans, yung mahilig talaga sa ganitong klaseng
art form, 'di ba? Yung kumbaga hindi yung parang casual o novelty lang na pakikinig, pero yung as in estudyante rin talaga ng laro na to. Sigurado magiging enjoy to para sa kanila. Pero tingin ko M-Site yan, pare. Isa buhay champion yan, yo. So, M-Site, yung pinapakita niyang run din nito, tuloy-tuloy na battles. Napakita lang niya kung bakit siya champion. So, ano rin, parang sinasilence niya, haters niya, astig na nagagawa niya ngayon, di ba? Sana matuloy-tuloy niya magawa. Yeah. Tingin ko M-Site, dikit na laban yan. Pwedeng makakuha ng round si Saint Ice, pero M-Site yan definitely. Tapos, sunod naman ito. Poison 13 versus Unico, no? Fuck. Tingin ko rin, pare, si Unico, kumbaga syempre, gigil na yan ngayon. Mas malinis na rin siya mag-perform ngayon. Mas malinis na siya mag-rap. Tapos Poison, huling battle niya kay Sensei, putang ina, basic na lang sa kanya ang pag-battle rap talaga. So, yeah. Tangina, Poison yan, pare. Isa rin na deserving na umabot sa finals, kundi man mag-champion, pero yeah, tingnan natin. Yeah. Magdidepende na lang din sa kanya yan. Pero Poison yan. Posibleng 3-0 din yan. Sorry, Unico, pero it is what it is. Alam mo, yung mga battle MCs na nakakanood ng mga ganitong prediction, sasabihin ko na sa inyo, hindi nyo kailangan personalin to, pare. Alam mo yun? Pampasarap lang din ang laro to. Tsaka, content lang sa amin to, yo. So, alam mo yun, parang, hindi nyo kailangan sumamaloob sa mga ganitong bagay. Yeah. Panalo na kayong lahat dahil nagagawa nyo yan. Alam mo yun, lalo na sa isa buhay na lang naman talaga may bearing ang panalo-talo. Pero nga naman. Isa buhay ito pinag-uusapan natin yan. Pero Poison yun. Poison. Itong last, ang headline, Shay versus Slack One. Slack One, yung huling battle niya kanina, sino kalaban niya? Zenlook ba? Sino huling kalaban ni Slack? Krega. Okay din yung ginawa ni Slack. Pero tingin ko para siya 3-0. Sorry, Slack. Pero tingin ko 3-0 yan, Shay. Champion din yan sa buhay yan, pare. Tsaka yung huling pinakita ni Shay, yung mga pinakita niyang huling battles niya, kumbaga consistent siya na solid. Hindi na siya kagaya ng Shay dati na alam mong hindi masyado naghahanda. Ngayon, iba na yung istorya. So, Shay, bibigay ko sa kanya yan. Ganda sana mag-final yung Psycho kanina, no? So, kung pumasok si Shay, pumasok si Rafian, sila yung semis, tas Sak Maestro tsaka Poison. Ganda, di ba? So, tingnan natin. Pero, yan, so far, balikan natin. Dave Denver versus Jamie Sykes. Dave Denver yan, pero malamang 2-1. Topher tsaka K-Ram, isa pandikit na battle yan sigurado, pero kukunin ko na si Topher dyan. Tas Batang Rebelde versus 30. Matindi rin ang freestyle ni Batang Rebelde, so kung binigay ko man kay 30, sige, 2-1 din. So 3-2-1 na yun. Oo nga, no, wala pang one-sided. Etong Raffian tsaka Kilan, tingin ko rin 2-1 makakakuha na isa yan si Kilan dahil effective siya sa jokes at alam ko na kapag rebut din siya. So, may 2-1 yan, 2-1. Tapos Sak Maestro versus Manda, maayos sa Sak ang dumating, 3-0 yan sigurado. Tapos M-Site versus Saint Ice, sabi ko ata kanina 2-1, makakakuha ng round si Saint Ice.
Pero hindi, bigay ko na kay Emzite all 3 rounds. Pasensya ka na, Ice, pare. Alam mo na yan. Yeah? So, yeah, Emzite 3-0, Sak Maestro 3-0, Poison 13 versus Unico 3-0. Yeah. Tas Shay versus Lakwan 3-0. So, yung lahat ng battles sa poster simula Sak Maestro papunta Shay 3-0. Ruffian pababa kay Dave Denver 2-1. Tingnan natin. Oh, yeah, at least hindi ko pala pwedeng i-judge ng gano'n, no? Dapat pala kung ano yung sinabi ng mga judges. Kumbaga, kung 5-0. Sige, balik tayo sa simula. Dave Denver versus Jamie Sykes. Tingin ko, yun, 3-2. Yeah, 3-2. Or 4-1. Yeah. 3-2. Topher K-Ram, isa pang 3-2. Batang Rebelde yun. Ganon din. 3-2. Ruffian Kilan, 3-2. Tapos yung Sak Maestro Manda, 5-0. Emzite Saint Ice yan siguro 4-1 yan. 4-1. Tapos Poison 13 Unico yan 5-0 yan. Tapos Shay Slack 1 5-0 yan. So ulitin natin. Dave Denver, Jamie Sykes 3-2, Topher K-Ram 3-2, Batang Rebelde 3-2 o 4-1 pwede yan. Ruffian tsaka Kilan 3-2. Sak Maestro Manda 5-0. Emzite Saint Ice 4-1, pwede yan. Poison Unico 5-0. Tas Shay Slack 1 5-0. Tag ina, no. So yeah, yun ang tingin ko. Sana mali ako. Kagaya ng eleksyon yan. Kung nagkamali ako ng binoto, tatanggapin ko yun. Yeah. Pero yan ang tingin ko. At kung mali ako, gaya na sinasabi ko sa mga previous ko na predictions, kung mali ako, tingin ko, mas garantisadong mas maganda yung laban. Yeah. Siguradong mas maganda yung laban kung mali ang aking prediction. So, yun. Okay? So, enjoy sa pagnood ng live, sa lahat ng manonood ng live. Astig yan, enjoyin nyo, uminom kayo ng maraming flip top beer dahil hindi ko para titikman, buti kayo matitikman nyo. Astig yun. Ano yung isa ko pa sasabihin? Huwag na kayo mag-drive kung iinom kayo. Mag-Uber na lang kayo. Diba? Tingin ko lang kasi wala, para sa sarili nyo ng safety rin yun. Alam ko corny pakinggan pero para yung mga bagay na yan yung mga pagkakamali na kapag nagkamali ka, syempre walang sisihan, walang burahan yan, chong. 'Di ba? Seryosong pagkakamali yan. So kung plano niyo uminom na marami, wag na kayo magmaneho, pare. Mag-Uber na lang kayo. So yan, sasabihin ko. Tapos magdala ng, lagi sinasabi ni Reg kapag meron kaming gig, kapag may balian na inorganize kaming show, magdala ng sapat na lakas. Kasi nakakapagod din yan. Nakatayo ka the whole time, marami kayo, umiinit din, o nung panahon namin mainit, tapos makikinig ka lang ng asin, nakafocus ka, nakakapagod siya. Akala, para lang alam nyo, mabuti nang ma-headsapan kayo, di ba? So magdala kayo, huwag kayong puyat, napupunta, well-rested kayo, nakakain kayo, although may pagkain dyan, ganoon, hydrated kayo. So uminom ng beer. Yeah, pero seryoso, nakakapagod din. So siguraduhin yung prepared kayo. So yeah, yan ang isa. Enjoy nyo. Magdala kayo extra na pera para sa merch. Maganda yon. Suporta rin yun para sa mga
MCs at syempre sa liga, no? Mga tandaan nyo, bawat suporta na gagawin nyo sa liga, sa pagbili nyo ng merch, sa bawat pagbili nyo ng beer, sa bawat pagpunta nyo sa event, pagpayad nyo sa entrance, at pagnood nyo kahit sa internet, di ba? Ano siya? Isipin nyo na lang na parang mas taas nyo yung value ng mga battle MCs din. Ano yun? Yun yung kapalit nun. Lumalaki at lumalaki ang TF nila dahil sa suporta. Yun. Ang gandang give and take nun, di ba? Tapos, ang mga MCs naman, tangina, bibigyan kayo na solid na entertainment. Yun. So, yeah. Tapos, pag nandun, maging responsable, pati sa pag-approach ng MCs. Dahil lahat, lagi ko rin kinikwento, iba yung tension kapag live show dahil ang dami nagpe-prepare, ang dami nagpa-practice, ayaw mag-slip up. Iba yung pakiramdam. So, alam mo yun, steady lang din kayo. Tsaka syempre mga tao din yan. So, tamang respect lang din. Respect DMCs, yo. Respect DMCs. Ano pa ba? Pa-picture kayo sa tamang oras. At wag nyo na i-record. Di ba? Yeah, tas tuwing magpapapicture kayo sa mga MC, sabihin nyo, "Fuck you," sabi ko. Yeah, pero hindi. Miss ko lang yan, mga homies natin dyan, yo. Tangina. So, yeah, yun lang masasabi ko sa paparating na event. At kapag papunta kayo sa biyahe, pakinggan nyo yung pakinggan nyo yung i-upload kong Batas FM, yo. Magandang kasama sa biyahe yun, yo. Yeah. So yeah, yun lang tingin ko. Dala kayo ng pera, pare. Dala kayo ng sapat na pera para makabili kayo ng kung ano magandang damit doon. Yeah, tsaka makainom kayo na sapat. Solid, exciting, yo. Excited na ako. Sana mali ako. Sana mali ako sa mga prediction ko. Yeah. At yun lang. Salamat sa lahat ng nanood. Sa lahat ng mga nanood nito, pare, i-comment nyo na lang kung sino mga pupunta ng live. Yeah. At least medyo tansyado ko sa reach nitong video na to, kung mas nanonood ba sa akin mga nanonood na live, o kung di ka man makakanood ng live, saan ka based, alam mo yun, at least mas alam ko saan umaabot etong kalokohan ko, di ba? So, comment nyo, pare, kung taga saan kayo, kung malayo kayo at hindi posible sa inyo manood ng live. At nanonood kayo ng channel ko, ibig sabihin, so yeah. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, pare. Alam mo na yan. Tangin na naman. Matanda ka na, yo. Lagi ko sinasabi yan. Sinasabi ko rin yan kay Sak kapag meron kami pinag-uusapan na kung ano man tungkol sa bagay na parang yung sinasabi ko sa kanya, tangin na mo, matanda ka na, chong. Alam mo na yan. Hindi mo na ako kailangan tanungin. So yeah, yun lang. So shoutout sa buong Flip Top, yo. Sa buong Flip Top universe. Good luck sa lahat ng battle MCs na sasalang. Yeah, sana umabot sa inyo tong mensahe na to, yo. Bigyan nyo kami ng solid na battle. Wala sanang madulas. Walang madapa. Lahat ng pinractice nyo, sana ma-deliver nyo na maayos. Tapos sana maging smooth sailing yung event, yo. Na walang kahit anong aberya. Nakikita mo yung staff, yung Flip Top staff, iba rin kapag live. So, syempre, magandang wala silang ma-encounter na problema para mas relax. Smooth sailing lang lahat. So, isa rin yan. Tangina, no? So, yeah, yun lang, pare. Mag-enjoy kayong lahat. At, yun lang. Peace lagi, pare. Pagmamahal at peace, yo.